Nasa halos 1 milyong mga boto pa na lamang ang hindi pa nakakanvas ng National Board of Canvassers. Kaya naman hiniling ng kampo ng ilang kandidato sa pagkasenador na nasa top 12 na iproklama na ang mga nanalo. Ayon sa COMELEC Commission on Elections, posibleng isagawa ang proklamasyon sa Huwebes. Narito ba ang report? Ang mga certificates of canvass na lamang galing sa mga probinsya ng Lanao del Sur, Northern Samar at Antique ang hinihintay ng National Board of Canvassers o NBOC hanggang kaninang mag-aalas 4 ng hapon. Kung titingnan ng Project of Presence, may tinatayang 1.2 milyong registered voters doon. Sa 81% na voter turnout, may tinatayang kulang-kulang 1 milyong boto ang hindi pa nakikita ng NBOC. Kaya ang mga abogado ng ilang senatorial candidates na nasa top 12 hiniling sa NBOC na magproklama na ng mga nanalo, tulad ng abogado na senatorial candidate Leila de Lima na nasa ika-12 pwesto na may 13,793,825 votes kaninang mag-aalas 2:45 ng hapon. Nasa ika-13 pwesto si senatorial candidate Francis Tolentino na may 12,518,768 votes. May 1.27 milyong diferensya sa pagitan ng dalawa. Pero nais ng kampo ni Tolentino isagad hanggang 100% ang transmission rate ng server na hindi na raw kailangan, sabi ng abogado ni De Lima. 1M lang. Tapos na meron pa kami nakikitaan na discrepancy between the PPCRV sa transparency server at sa COMELEC. Kahit ibigay na natin practically 1.1 registered voters, of course hindi naman totoo yun, lamang pa rin si Leila de Lima, so there's no point actually to wait. May mga 200 almost pa. Kanya na lahat, parang gano'n. Sa pinakahuling impormasyon ng GMA News, 99.48% na ng mga 92,905 na mga vote counting machines sa VCM ang nakapagbato ng resulta. Hindi tulad ng 2013 elections kung kailan patingi-tingi yung ginawang proklamasyon sa mga nanalong senador. Gusto ngayon ng COMELEC na pag-isahin na lang at sabay-sabay na iproklama ang lahat ng 12 mananalong senador. Kailan? Tuesday? Kaya Tuesday? Hindi. Thursday, sir. Probably Thursday. Or earlier. Earlier than Thursday? So Wednesday na lang. Pero kahit patapos na ang trabaho ng NBOC, hindi pa tapos ang problema nila sa issue ng pagpapalit ng isang command sa transparency server. Ang Joint Oversight Committee ng Kongreso, iimbestigahan na rin ito. Bukod pa ito sa gagawing investigasyon ng COMELEC. Si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sumulat na kay Election 2016 Steering Committee Head Commissioner Christian Robert Lim at sa ANBank na utusan ng mga opisyal at empleyado ng Smartmatic na huwag umalis ng bansa habang hindi pa tapos ang investigasyon sa pagpapalit ng script sa transparency server. Pero para kay COMELEC Chairman Andres Bautista, maaring hindi na ito kailangan. Nobody has told me they were leaving, so why are we talking about whether we should allow them to leave? Samantala, kinumpirma ng COMELEC ang lumabas na balita na may natagpuan 3 SD cards galing sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Hindi raw ito sinasadyang naitapon ng mga election inspectors. Pero nakita naman daw ito agad at naisama ang lampas 2,165 na boto sa provincial canvass ng Negros Occidental.